Okay, sa mapagpalang araw mga bata. So nasa ika-6 na linggo na tayo ng ating pag-aaral sa health. Okay, so nung nakaraang linggo ay pinag-aralan natin yung mga pagkain at inumin na dapat natin kainin at inumin para maging malusog ang ating pangangatawan, lalo na ngayon na may kinakaharap tayong pandemya, ang COVID-19, na dapat manatiling malusog ang ating pangangatawan. So ngayon ay meron na naman tayong pag-aaralan. So ito, ang ating paksa ay tungkol sa tamang pagkain. So mahalaga talaga na mapipili tayo ng tamang pagkain. So naisasagawa ang tamang pagpili ng pagkain. So bago yan, ano-ano nga ba yung mga napag-aralan natin nung nakalaang linggo na nagbibigay ng pagiging malusog or mapagiging malusog ng ating katawan? Okay, so kailangan natin ng gulay, prutas, at karne at iba pang pinagkukunan ng protina. So para maging malusog ang ating pangangatawan, dapat kakainin natin yan sila. At syempre, meron tayong gatas at tubig na dapat nating inumin. So dapat, 'di ba, napag-aralan na natin na kailangan na uminom tayo ng 8 hanggang 10 baso sa isang araw ng tubig. So yan yung dapat nating tandaan para maging malusog ang ating pangangatawan. Okay? Tingnan natin 'tong larawan. Kaya ang mag-anak ay kumakain. Kailan kaya sila kumakain? Anong oras kaya yan? Yan ay almusal. Okay, sunod, ito ay tanghalian. Sunod, yan ay hapunan. So, ang mga pinakita akong larawan ay kumakain ang mag-anak. Sa palagay ba natin, tama ba yung kanilang kinakain? Okay, mahalaga ba sa kanilang katawan yung kanilang pinapasok na pagkain? Nagbibigay ba ito ng sustansya, protina, minerals, o kung ano-ano pang vitamin sa ating katawan? Okay, so kailangan alam natin yung mga pagkain na kinakain natin, 'no? Kasi mahalaga na meron tayong kaalaman para maging malusog ang ating pangangatawan. So ngayon meron akong bagong ipapakilala sa inyo na kung saan ang pagkain ay nahahati sa 3 pangkat. So tandaan yung pagkain na nahahati sa 3 pangkat. So ito 'yon. Ano-ano yung mga pagkain na 'yon? Okay, so ang 3 pangkat ng pagkain natin ay pagkaing nagbibigay lakas or go foods, pagkaing tumutulong sa paglaki or grow foods, pagkaing pananggalang sa sakit at infection or glow foods. So, bawat pangkat ng pagkain na yan ay meron tayong halimbawa. Halimbawa, sa pagkaing nagbibigay ng lakas or go foods, ito yung kanyang mga pagkain. Tinapay, biskwit at cookies. 'Di ba? Kaya nga minsan kapag nagugutom tayo, kaya pag may pupuntahan tayong handaan, dapat magbaon ka ng tinapay or biskwit. Kasi sa handaan minsan matagal pa ang kainan kasi nga may picture-picture pa 'yan, 'di ba? So dapat lagi kayong magbabaon ng biskwit, cookies, tinapay sa inyong mga bag, sa loob ng bag, ipasok 'yun 'no, mga Skyflex, so mga ganyan. So, kasi nagbibigay yan ng lakas sa ating katawan kapag gutom na tayo, 'pag kumain tayo niyan, malakas na tayo. Okay, sunod, 'yan, spaghetti, noodles, lolomi, ayan. So, yung mga noodles, so nagbibigay lakas ng ating katawan. Pansit Canton, no? Sino kumakain ng Pansit Canton? Lucky Me, ano-ano pa ba yan, no? So, nagbibigay yan ng lakas sa ating katawan. Kaya pag may merienda kayo niyan, pag gutom kayo, yan lang kainin nyo, lalakas ng katawan. Okay, sumunod, patatas at kamote. So, ang tawag dyan natin ay mga halamang ugat. No, bakit halamang ugat? Kasi nasa ilalim ng lupa yan sila, no? Mga root crops, sabi pa nga. So yan ay nagbibigay din ng lakas sa atin. Hindi lang yan, marami pang halamang ugat. So yan lang binigay kong halimbawa. So yan yung mga pagkain nagbibigay ng lakas. Okay. Ayan. Ito naman ay butil. Sa butil, nakakagawa ng kanin at mga cereals, no? Mga grains, no? So yan yung dito nanggagaling. Ito ang magagawa. Kaya nga minsan ang mga tao, kumain lang ng kanin, maraming kanin, konting ulam, malakas na ang pangangatawan. No? Kasi nagbibigay yan ng lakas ng katawan ang pagkain na yan. Okay, sunod. Okay, pumunta naman tayo sa pagkain tumutulong sa paglaki or grow food. So, kailangan pala ito para tayo ay tumangkad siguro, no?
lumaki. Kaya nga 'di ba may mga nagba-basketball player, siguro ito yung pagkain nila. Okay? So ano ba yung mga pagkain na tumutulong sa paglaki or grow foods? Okay, gatas. So kailangan kayong uminom ng gatas. Sino uminom ng gatas? Okay, so galing uminom ng gatas. Sunod, kumain ng keso. Ayan. So tumutulong pa yan sa paglaki or grow foods. Sunod, karne. So mga karne ng baboy, baka, no? Ayan, karne. O, ayan. Ito naman yung mga yamang dagat or tubig, no? So, ang dami niyan. No? May mga pusit, tahong, clams, isda, shrimps, no? Crabs, ayan, hipon, alimango, ayan. So, yamang tubig. Okay, ayan. Manok at itlog. O, ayan. Tumutulong din sa paglaki. O sino kumakain ng fried chicken? O baka laging kayong nasa Jollibee. No? Ang itlog din. O, ayan. Okay, sunod, pagkaing pananggalang sa sakit at impeksyon or glow foods. So, ito ay prutas. So, ayan. So, kailangan natin yan para maging maganda at makinis ang ating kutis. So, prutas. Okay, sunod ay mga gulay. So, kailangan kumain ng gulay para maging magandang ating pangangatawan at hindi tayo nagkakasakit. Okay, so meron akong tula rito. No? So, bago tayo magtula, so tatandaan ha, yung tatlong pangkat ng ating pagkain, yung go, grow, and glow. O pagkain nagbibigay lakas, pagkain tumutulong sa paglaki, at pagkain na pananggal ng sa sakit or infection. No? So, tandaan yan. So, kailangan na kumakain tayo ng mga bagay na yan o mga pagkain na yan ha. Kailangan nasa balanced diet natin. Okay, so meron akong tula na naman na sana ay ma-memorize ninyo. Yung iba ay na-memorize na yung iba pang mga tula. So, ito naman ay, yung tula kong ito ay pinag-isipan pa namin ng aking asawa kasi wala akong makita sa YouTube nito. Wala nang kopya. Meron namang binigay sa akin din ng kopya yung dati kong master teacher, kaya lang nawala na. Hindi naman nawala. Hindi ko lang makita, hindi ko lang din mahanap, no? Sa dami kasi ng gamit. So, pagpasensyahan na kung medyo may mali-mali, pero siguro naman ay pwede na, no? Kasi ito ay grade 1 ko at grade 2 natutuhan, no? Sa aking teacher, si Ma'am Paloma sa Aklan. No, sa Aklan pa ako nag-aral no, nung grade 1. At nung grade 2 naman sa Las Navas Central, si Ma'am Eroma. So, mga buhay pa sila. Ang gagaling ng mga teacher ko, mga buhay pa. I love you all. Okay, so hanggang ngayon, no, alam ko pa rin yung natutuhan ko nung grade 1. Hindi ko nakakalimutan. No? So, sana ma-memorize nyo rin. Okay, ito yon. Pagkain pampalusog. So, uminom ka ng gatas, katawan mo ay lalakas. Kumain ka ng itlog, katawan mo ay bibilog. Kumain ka ng kamatis, kutis mo ay kikinis. Okay? So, kayo naman, sige nga, basahin ninyo. Bigyan nyo ng magandang pagbigkas. Baka si Teacher Nicel ay makaluma na rin. Baka kayo ay may alam. So, gawin nyo nga. So, sana sa susunod, memorize nyo na. Bigyan nyo ako uli ng inyong mga videos. Pasend kay mama at papa, ha? Okay? So, pagkain pampalusog. Uminom ka ng gatas, katawan mo ay lalakas. Kumain ka ng itlog, katawan mo ay bibilog. Kumain ka ng kamatis, kutis mo ay kikinis. Okay? So, tandaan, kailangan ang masusing pagpili ng ating kakainin sa araw-araw para katawan ay malusog. So, pagpasensyahan na yung aking tula kasi medyo hindi ko na ma-recall, hindi ko na maano yung, kung ano yung tama kasi grade 1 pa ako noon. Parang natatandaan ko lang din yung mga dati pa, no? Kasi pag magagaling yung mga teacher, lahat ng tinuturo ng mga teacher na yon ay natatandaan ko. So, kaya minsan na nababanggit ko sila.
So, thank you at hanggang sa muli, isang mapagbalang araw sa ating lahat. Sana meron kayong natutuhan. Okay, hanggang sa muli. Paalam.